into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So magsugod ta og bag-ong magsugod tag series. Okay? Karon ang tawag sa tuang series may gala is Why Do We? So over the next 5 weeks, we are going to be looking at why do we do certain things as a church. Nganong buhato nato ang mga pipila ka mga butang isip iglesia. Okay? Like for example, why do we baptize as a church? Why do we have church membership? Or why do we give to the local church? Or why do we spend so much time singing during our worship services? Nganong gina-celebrate nato pod ang kining Lord's Supper. So mao na ang mga butang ato ang pagahisgutan for the next 5 weeks mga higala. This will be a brief series, but I trust both practical and profitable as we look at each of these topics together. So karong buntag muadto tano sa kining bautismo. Diha nato ibutang ang atuang attention sa kining bautismo. Now, ang atuang opening passage kay gikan dinhi sa Matthew karong buntag, and it is one of the key passages in the Bible about baptism and the importance of baptism. Question, why do we practice baptism in the church? Ngano ang kaning bautismo importante kayo siya? Why do we baptize adults? And why do we fully immerse them under the water? Ngano pod nga atong i-dedicate ang mga babies? Now, sultihan ta mo, ako ni-explain sa inyo unya nga ang pagdedikar sa baby is not, dili na siya may gala maoy pagbunyag sa bata. Dedication, dedicating baby and baptizing baby mayla are totally different. Lahi siya. Okay? So, i-explain ako na sa inyo ha. So, what does baptism have to do with salvation? Naabay kalabutan ang bautismo diha sa kaluwasan. So, daghag mga pangutana nga nagpalibot sa bautismo. O ang akong paghinaot nga karong buntag sa tuang mensahe matubag nato ni nga mga pangutana. So kaning bautismo by way of introduction usa ni siya sa mga sa mga ordinansa nga gihimo sa tuang Ginoong Hesukristo. Mao ni ang usa sa mga ordinansa nga yang gihatag sa church. Samtang napa siya diri sa yuta. Ang ikaduha nga ordinansa kay gitawag siya the Lord's Supper. Now atuwa pod nang hisgutan sa mga pila ka semana gikan karon mga higala. Now, out of these 2 ordinances, ang bautismo is a one-time event. Kausara siya mahitabo. Mahitabo lang ng bautismo, inig maluwas ang tao. Now, naay mga case, mga higala, dinhi sa atong simbahan, nga kaduha na ito gibautismohan, ang kaning prospect. Why? Nganong nagakahitabo man na, pastor? Tungod kay katong kaniadto dili to kanang genuine ang ilahang profession of faith. Dili to tinud-anay ang ilang pagdawat kang Hesukristo. Of course, we follow the pattern, the order that the Lord has given to us and especially to the church may gala nga dapat maluwas sa gyud una ang tao bago siya bautismohan. Dili pwede mauna ang bautismo niya mudawat siya kay Ginoong Hesukristo. Amen. So kung kana ang nahitabo sa imuha mga higala, then you kinahanglan niya naluwas, bagura ka naluwas, kinahanglan ka i-rebaptize. Amen. Kay katong nahitabo sa imong nga bautismo kaniadto, dito siya matawag nga valid baptism.
Kay nauna man ang imong bautismo bago ang imong pagtuo kay Kristo. Dapat mauna ang imong pagtuo kay Kristo, unya human bautismohan ka. Amen? So ang kaning bautismo is a one-time event, whereas the Lord's Supper is a repeated event. It depends upon the church kung kapila nato na siya i-practice. But as what the Lord Jesus taught us, ingon ani ang iyang gisulti, as often as ye drink, as ye eat this bread and drink this cup. So as often as we can. Amen? Sa ato ang simbahan, mga igala, kasagaran, quarterly, practice na. Wala pa ta naka-second Lord's Supper karon nga panahon, pero nagplano ko may gagsuon nga mag-Lord's Supper observance ta, sometime maybe sa month of August. Okay? Now, daghag mga kuan, mga balik ta sa bautismo. Naay mga nagkalailahi nga mga pananawon sa bautismo. Now, sultian ta mo nga dili tanan nga mga Kristohanon nagkauyon sa kaning practice sa baptism. Kay naay mga uban nga mga iglesia may gala, lahi ang ilahang paghimo sa bautismo. However, I believe the Bible gives us some very clear instruction concerning the meaning and practice of baptism in the church. And so we will look at a number of passages today, samtang ato ang kanang pangitaon, okay, ang kamatuoran, okay? Unsa gyud ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa bautismo. And the very first question I would like to address is this: why should you be baptized? Okay, kung ikaw nagdawat na kang Hesukristo, kung ikaw nagsulti that you already have a personal relationship with God and you are already saved, ngano man kinahanglan o ngano man dapat ka o kinahanglan ka bautismuhan. Well, una sa tanan mga igala, you should be baptized because Christ commands it. Ang rason nga nung kinahanglan ka bautismuhan tungod kay mao kini ang sugo ni Hesukristo alang kanimo. Matthew chapter 28 verse 19 says, "Go ye therefore and teach all nations." The next is baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So kana siya nga mga pulong na sa tuang Ginoong Hesukristo. And that is not a suggestion. That is a direct command. That is an order. Nga pag na si Kristo sa imong kasing-kasing, you should follow Him in believer's baptism. Nganong dapat tumusunod, ana, pastor? Kay mando na sa Ginoo para sa imuha. Amen. Don't tell me, mga igsoon, dili ka mutuman, ana. Nga ang Ginoo na ang nagmando, ana, sa imuha. So, gikan din mga igsoon, it is very clear that Jesus commanded the church to baptize those who choose to follow Jesus. So kung ikaw mupili ka nga sundo nimo si Kristo, dapat gyud magpabautismo ka. Because you cannot follow Jesus unless you will follow Him in believer's baptism first. Amen. Kay ang kanang pagbautismo, that is the first command to Christ for those who receive Him by faith. So Jesus commands the church to baptize katong mga mo sunod sa iyaha. Again, baptism is not optional. Amen. Dili siya optional para sa church or para sa magtutuo. It is at the very heart of Christ's commission to the church. Meaning, mao kini ang pinakasentro sa sugo ni Kristo ngadto sa simbahan. Amen. That's why we encourage those who receive Jesus Christ nga magpabautismo sila. Well, if you are here this morning, may igsoon, wala ka pa nagpabautismo, you better get baptized. Kay kana ang mando, sugo na ni Kristo alang sa imuha.
You know what? A church that does not baptize believers is defying a direct command of Christ. And a believer nga nagpili, nga dilit siya magpabautismo is also disobeying Christ. So kung ikaw magtotoo na ka, pero hangtod karon wala ka pa nagpabautismo, then that shows mga igsoon that you are rebelling against God. Kay misupak ka sa iyahang mando. Amen. Jesus said, if you love me, keep my commandments. In other words, what Jesus mean by that verse is this: if you love me, you will obey what I command. Kung tinuod ka na higugma sa kuha, mutuman ka sa kuha ang mando. And that includes the command of baptism. In fact, baptism is one of the very first commands of Jesus nga dapat tumanon sa mga bag-o nga mga magtotoo. So kung bago ka pa nga magtotoo, new convert ka pa, ang pinakauna nga dapat nimo tumanon ang kanang pagsunod kang Kristo sa tubig sa bautismo. The Bible presents baptism as the first step of discipleship. Discipleship means what? Following Christ. Ang pagbautismo mo ang pinakaunang atikang sa pagsunod kang Kristo. Di ka pwede magsulti, magsimba lang ko pastor, pero di ko magpabautismo. That's not following Jesus. That's not being a disciple of Christ. Kung tinuod ka, sumusunod ni Kristo, ang pinakaunang amando niya sa imuha, musunod ka sa iya sa bautismo. Why should you be baptized? You should be baptized, first of all, because Christ commands it. Ikaduha, you should be baptized to demonstrate. Aron nga imong ipakita, to demonstrate that you are a believer in Christ. Mao nay rason nganong dapat ka magpabautismo aron imong ipakita nga ikaw magtutuo ka diha kang Kristo. A Christian demonstrate his faith in Christ through his obedience to Christ's command. Diyan nimo mapakita, ma-display ang imuhang pagtuo kang Kristo pinaagi sa imuhang pagtuman sa iyang mga mando. Iabli palihugin yung mga Biblia sa 1 John chapter 2 in verse number 3. 1 John chapter 2 in verse number 3. And ingunani ang mabasa nato sa pulong sa Dios. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Amen. The Bible says, we know that we have come to know Him if we obey His commands. Kung tinuod, nakaila ka na kang Kristo sa imong kinabuhi, mga higala, you will surely obey or keep His commandments. Now, that does not mean that suddenly, mga igsoon, mahimot ang perfect, no? If we know Christ, it means nga mahimong hingpit ang atong kinabuhi as Christians, no? Isip kita, mga Kristohano, ng mga tao ta, we will still stumble and fall and sin along the way. Amen? Amen? Natural din na. Kaya napamanta din sa kalibutan. Ikaduha, napamanta, gisulo pa man nato, gigamit pa man nato ng unuran eh. Okay? But that doesn't mean that we will suddenly become perfect as Christians. But it does mean nga usa sa mga pamaagi nga kita nahibalo nga kita tinud na ta nagtuo no diha kang Kristo is that karon maningkamot gyud ta, we will make every effort to obey Christ's command. Maningkamot na ta kay nakaila naman ta sa Ginoo. Okay? So the command to be baptized is a command that you either obey or disobey. It's your choice. There's no middle ground. Why tunga-tunga? Either you have done it or you have not. Ang akong pangutana, sukad
nga nagdawat ka kang Kristo hangtod karon pila na kasimana, pila na kabulan hangtod karon wa ka paghihapon nagpabautismo. Tinuod pag yun nakaila ka Ginoo. Kaya ang mga tao nga nakailag Ginoo mga igala, immediately dia dayon unsay na diskubrihan nila nga gimando sa Ginoo para sila, ilaha dayon tong buhaton. Asa man ang sample na pastor? Pareha dito sa Acts chapter 2 verse number 41. Human nga nadunggan nila ang giwali ni Pedro, unya naluwas sila. What happened? Unsay lang sunod nga gibuhat? Nagpabautismo sila. Diha dayon. Si Peter, si James, si John, sa diyang gitawag sila ni Kristo, and as soon as they discovered God's will for their life, diha dayon. They left their nets and they followed Jesus. Mao na tao nga tinuod nakailag Ginoo. Ang tao nga nagsulti nakailag Ginoo pero iyahang mga igala gidelay o gidugay-dugay ang iyang pagtuman sa gimando sa Ginoo para siya. Kana nga tawo na tinuod nakailag Ginoo. Kaya usa sa mga timailan pag ang tao makaila na Ginoo makabaton siya kahadlok sa Ginoo, respeto sa Ginoo. And because of his reverence and because he revered God, immediately he will do those things that pleases him. Amen? The command to be baptized is a command that you either obey or disobey. Si John, nagsulti siya, we know that we have come to know him if we obey his commands. So samtang ato ang ginatinguha ang pagtuman sa tanan nga mga gimando ni Kristo, obeying Christ's command to be baptized, demonstrate your faith in Christ. Because baptism and faith go together. Amen? Di pwede, nagtuon na ka kay Kristo, nagdawat ako kay hangtod ka, wa ka nagpabautismo. Amin nyo, malipay ko, makakita kung naay tao nga nahibalo ko, nagdawat na siya kay Kristo niya, siya gyud ang una nga ning approach sa ako, pastor, magpabautismo ko. Amen? Mao na tao nga tinuod gyud nga nakailag Ginoo. Mao na tao nga tinuod gyud nakasabot nga naluwas siya. Tinuod nakasabot ka nga naluwas ka may gala. Nganong magduha-duha man ka? There are many verses nga pwede na tumatuan sa Biblia nga mag-link mga igsoon sa kaning belief of baptism. Pero tanaw na to sa mga igala kahigayon diri sa Biblia, ako nga sa gi-practice ning ingon ani. Tanawon niyo palugda sa Acts chapter number 18 nga human sa ilang pagtuo kay Kristo, human sila pagdaot kay Kristo, nagpabautismo sila. Acts chapter 18 in verse number 8. Let's go there. Acts chapter number 18 in verse number 8. The Word of God says here, Acts chapter 18 in verse number 8, and Crispus, the chief ruler of the synagogue, tanang sunod, believe on the Lord with all his house, tanang sunod po, and many of the Corinthians hearing believe. And what happened? Unsa yan ang sunod? Unsa sunod nga nahitabo? Human nga nakadungog sila sa maayong balita ningto sila. The Bible says next, and were baptized. Kani sample lang ni. Pag ang tao tinuod mga igala nahayagan sa kamatuoran, unya nagdawat siya sa kamatuoran mga igala, wa na ilangay-langayan pa niya. Lord, unsay sunod ako nga buhaton? Tell me and I will do it. Amen? Di na mga igala, di na magduduha. Di na makilalis. Di na mangutana. Just tell me. O ako ang sundon Ginoo. Para ni Pablo, human nga naka-encounter siya kay Kristo dito sa road of Damascus, may galili ba no? After atong iyang encounter kay Kristo, iyang experience niya, nagdawa siya sa Ginoo, na-save siya, and then, he was blinded for 3 days, and then after 3 days, di ba, nagbisitahan siya ni Ananias, and then, kato pa lang may gala nga, pagkailan niya kay Kristo, nangutana na siya sa Ginoo, Lord, what will thou have me to do? Lord, unsa may imong gusto ipabuhat sa ako, Ang tao nga tinuod luwas may gala, always siya, constantly siya nga pangutana, nagasik
sa unsay gusto ipabuhat sa Ginoo para sa iya. You see, baptism is like a Christian's identity badge. It says to the whole world, hey, I am a believer in Jesus Christ. I believe that Jesus is the Son of God who came into the world aron kwaw ng mga sala sa kalibutan. I believe Jesus died on the cross and rose again. I am personally trusting Jesus to forgive my sins and to be my Lord and Savior. Ako sumusunod ni Jesucristo ug akong gipakita ang akong pagtuo diya sa iya pinagi sa pagbautismo nako para sa iyang pangalan. So iyang gipakita bang iyang pagtuo pinagi sa iyang pagsunod sa mando ni Kristo nga magpabautismo siya. People will never identify you as a follower of Jesus Christ unless they will see you following Jesus in believer's baptism or in water baptism. Amen? You see, ang tao nga nagadumili nga magpabautismo kay nagadumili sa pag-ilan niya sa iyang kaugalingon uban kang Hesukristo. Because that is what baptism is all about. It is telling the world that you are saved. It is telling the world that you now belong to Christ. It is telling the world that you are a follower of Jesus now. That's why baptism is done in public, not in private, mga igsoon, not in secret, but in public. You know, si Philip ug ang Ethiopian eunuch, bisag sila lang duha may gala, dito may gala, gibautismuhan ni Felipe si Ethiopian eunuch in public. Si Jesucristo, sa dihang naghangyo siya kay John the Baptist, nga magpabautismo siya, gibautismohan siya ni John the Baptist atubangan sa daghan nga mga tao. Nganong ingunana ang pamaagi sa pagbautismo aron mailhan ang kanang tao nga gibautismohan nga siya anak na sa Ginoo, luwas na siya ug sumusunod na siya kang Hesukristo. That's what it means, mga igsoon. You see, faith, mga igala, pamina mo, faith is invisible. But baptism is visible. Ang pagtuo, dili makita. Ang bautismo, makita. So it is a visible sign that you have put your faith in Christ. Amen? Hanto ng tao, dili magpabautismo, dili makita sa mga tao ang iyang pagtuo di kang Kristo. Pero kung ikaw magpabautismo ka, because you know, you are sure nga save na ka, ganak na ka sa Ginoo, luwas ang kamay galaw sa langit, na ka magpuyo-puhon, unless nga mabautismoan ka o magpabautismo ka, diya pa, mailhan sa mga tao ang imong pagtuo kang Kristo. Lord willing, may gala, kumahuman nato ning subject karong kuan, karong buntag, sa sunod, Domingo. Masipit saron? Okay, sa sunod Domingo, may gala, we will tackle church membership. Now, we will see that committing to church, now when we talk about church membership, amina mo, kung atong tanawon nga ang kaning pagtugyan nato sa atong kaugalingon diha sa membership sa lokal nga iglesia is maoy pamaagi sa Dios para ang kana nga magtutuo ma-identify niya iyang kaugalingon uban sa lawas ni Jesucristo. Sa sama nga pamaagi, mga igsoon, ang kaning bautismo mao po ni dalan sa Dios o pamaagi sa Dios aron ikaw ma-identify ka, mailhan ka uban ni Kristo mismo. Amen? Mailhan ka ba nga ikaw anak jud ka sa Ginoo? Kung ikaw magpa-member ka sa church, your people will identify you as part of the body of Christ. Na mga na member diri sa atong simbahan, na mga nagpa-member diri sa atong simbahan pod, mga igsoon. So sila mailhan sa mga tao, sa mga uban nga mga magtutuo nga unsa man, kabahin sila sa lawas ni Kristo, because you know, the church is the body of Christ. So kung ikaw po magpabautismo ka, you are identifying yourself nga unsa man, ikaw iya na ka ni Kristo. Amen?
You are telling the people that I belong to Jesus Christ. Now I belong to Jesus. So baptism means unsa? Publicly identifying with Christ. On the other hand, church membership means publicly identifying with Christ Church. Nakita niyo yung kalainan? Nakasabot mo? Amang ba mo? Amang gide mo. Di ba kung amang, gawas kan di siya makastorya, di siya kadungog. So kung kamo nakadungog, sa ako ang gipangutana sa inyo, dapat mo, tubag mo. Amen? Amen. So why should you be baptized? Duha ka rason. Nganong dapat ka bauti? Paminaw mo ha sa mga nagdawat na di kang Kristo. Nganong dapat ka magpabautismo? Paminaw mo. Una sa tanan, to kay gimando na ni Kristo alang kanimo. Dili mga higala kanang dili tungod kay si pastor nagsulti sa ako ang dapat ko magpabautismo. Ako gadasig lang sa imo ha. Pero kanang amando kay mando na sa ato ang Ginoo nato. Amen? Aya pagpabautismo tungod kay gisugo ko ni pastor nga mao'y dapat buhaton ako dili. Gi-instructionan lang kanako unsa ang gimando ni Kristo para sa imuhang dapat ka mutuman anang bautismo kay mao na ang gimando ni Kristo alang sa imuha. Ikaduha, you should be baptized to demonstrate that you are a believer in Christ. Napat ay 15 minutes. Number 2, let's continue. Number 2, why do we baptize by immersion? Now, atong ginang practice ng baptism de Megala is immersion. Ngano man? Ngano man Megala? Because pamina mo, nganong atong hisgutan ng immersion? Water baptism by immersion. Tung kahit pamina mo, tanaw ko ni Megala, dili tanan nga mga iglesia, naga-bautismo sila sa immersion. Did you know that? Now, na yung mga uban nga mga simbahan may igsoon, they baptize by sprinkling. Pisik. Na yung mga uban nga masimbahan nga nana, or pouring. Perhaps may igsoon, ikaw kaniadto, gingunana ka pagbunyag. Perhaps ang uban ninyo diri siguro, kaniadto, sa diha nga baby ka pa, gibunyagan ka. Now, I do believe that we should be baptized by immersion. Na ako na siyang ipasabot sa inyo ha. Sa ibot pasabot ana. Kay basta ang uban niyo dili unsa na immersion pa sa imong gidami. Ang uban nato dili nga may dugay-dugay na kasabot ana, pero ang uban nga mga bago pa wala so kasabot ana ng immersion. So tagaan ta mo tulo ka rason mga igsoon. Na kung may tag immersion may gala unsa ibot pasabot ana. Immersion means gikan diri sa imong ulo hangtod sa imong tiil ilubong ang imuhang lawas ilalom sa tubig. Under, ubos sa tubig. Amen? Ubos sa tubig. So una sa tanan, the word baptize, ang kanang pulong yun baptize, ang meaning yun ana niya is to immerse. Kung inyong tanawon o studyuhan mga igala sa Greek translation o sa iyahang kuan mga igsoon, meaning, ang kanang baptize, to baptize is to immerse yun na. Wala gi-identify ang bautismo sa sprinkling. Wala. Dali lang, let's go quickly to 2 Kings chapter 5 verse number 14. Naamang guigi kuan diri. Na gi-immerse din sa 2 Kings chapter 5 verse 14. Mao si kuan Naaman no. Tanawan niyo ra pala yung 2 Kings chapter 5 and verse number 14. Ang pulong sa Diyos naging diri. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. So ang word diha nga dip is the same word sa baptism. To dip, to plunge, and to immerse is the same, has the same meaning mga igsoon. Okay? So, baptize comes from the Greek word baptizo. Kana ang yang Greek word, baptizo.
which means to immerse or to dip underwater. Sama sa kaning gibuhat ni Naaman sa dihang gituslob niya ang iyahang lawas dito sa Jordan River. Amen. Pareha sa ng ballpen nga imuhang ilabay diha sa palanggana or sa balde nga puno og tubig, mao ni buti pasabot may gala to immerse or to baptize. Pareha sa ng barko nga nalunod, nagsink siya, ilanon niya nalunod siya ilalim sa tubig. Mao ni buti pasabot sa immersion. Ang tibuok gyud gituslob, ubos sa tubig. Amen? Now, naiuban nga mga Greek word, mga higala, lahi ang Greek meaning sa pouring or sa sprinkling. Kaya ang sprinkling, kung inyong tanawon sa Greek word, dili siya baptizo, kundili rantizo. Okay? Ang kaning pour is ekeo. Ang kanilang immerse, mga higala, or to dip, or kaning baptism, ang Greek niya kay baptizo. Amen? Ug ang meaning sa baptizo is to dip, to plunge, or to immerse. Nasabtan ninyo? Mao gina ang actual meaning sa baptism. So ang una, the word baptize means to immerse. Ikaduha, every baptism described in the Bible was by immersion. Kung ato ang tanawon sa Biblia, during sa panahon sa ato ang Ginoong Hesukristo, when He was yet here on earth, mga igsoon, He was baptized by immersion. Amen. Tara nyo in Matthew chapter 3 verse 6. Let's go quickly, mga higala. Matthew chapter number 3 and verse number 16. The Bible says here, in verse number 16, and Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water. So, kung yun ang Biblia, out of the water, asa siya gikan? In the water. So, asa siya gikan? Sulod sa tubig. And the Bible says straightway out of the water, gigawas siya, gipatindog siya, gawas sa tubig. He was baptized by immersion. Dili katong pisik-pisik. Dili sprinkling. Amen. Another example, may gala, sa John chapter 3 verse number 23. Iabrin niyo mga Biblia, John chapter 3 and verse number 23. Ang pulong sa Diyos, nangyayong diri sa tuwa in John chapter 3 and verse number 23. And John also was baptizing in Enon, near to Salem, because there was much water there. So ang usa sa mga kinahanglan para ang tao ma-immerse siya, kinahanglan siya daghag tubig. Kaya kung gamay lang ang tubig, di pwede ma-immerse ang lawas. Manakasaka, may gala, kung magbautismo, at least may zone ang tubig na diri. Aron, ang tibuok lawas, malunod. Ilalom sa tubig. Amen? So dito nagbautismo si Juan kay daghag tubig dito. Wala siya dito sa dapit. Nga kung asa may gala, ang tubig taga diri lang. You know what? Lisod kayo bautismo ng tao, ang tubig taga diri lang. Saan ang madali mo natin? Panahon nito yan. Di na bautismo. Amen? Another example, Acts chapter 8, verse number 38 and 39. Acts chapter number 8 in verse number 38 and 39. Nagyong din ang pulong sa Diyos may gala sa Acts chapter 8, verse number 38 and 39. Ug siya misugo nga ang karwahe pahunungon. Kasabot mo karwahe, di ba? Kisa sa inyo nakasakay ng karwahe. Ako nakasakay ng karwahe may gala sa diyan katong niadto mi dito sa Usamis, no? Ug dito sa Kulambugan sa Lanao. So kasakay nito mga kabayo, nya naay kanang murag lingkuranan da sa likod. Nindot siya sakyan. Nya madunggan nimo ang kanang kuan sa kabayo, di ba no?
Di ba? Nindot kayo. Yun na sa karaan nga panahon, di ba? Sa panahon nilang Ate Diday, Ma'am Josephine, yun na. Sa una, diri sa Santo Tomas, nabay karwahe diri? Na? Buhi pa itong mga kabayo. Wala na, okay? Nindot sakyan ang kanang kabayo. Napoy uban may gala nga ilang ang kabayo kay ang tao. Di ba no? Ang tao mga nang magsakay ka dira. Kasi karon yun na ang ginabuhat dito sa Japan. Amen? Acts chapter 8, Acts chapter 8 in verse 38 and 39. Acts chapter 8 in verse 38 and 39. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. So sila may ato dito sa tubig. Wala kay si Philip nagkuhag tubig. Pero silang duha ning adto dito sa tubig. Amen? When you turn to verse number 39. The Bible says in verse number 39, and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. So ang ikaduha mga igsoon is this: every baptism described in the Bible was by immersion. So kani mga bautismuhan dinhi sa atong simbahan, i-baptize mo by immersion. Ilubong ang inyong tibok lawas. Okay? O ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahado, kay di mo na ako lumsan. Amen? Okay. Pero sino kung daghang kay sala, sino ka na siguro, dugay-dugayon siguro na ako. Okay? Joke lang. Ikatulo may son is man siya, immersion best symbol, ayaw mo tuwa itong isultin ako, amen? Kasi dinahin mo magpabautismo ni mga uban. Okay, so joke lang ako to, okay? So na mga panahon mag-joke ko, usaya akong joke na ako seryoso. So mga tao nga di kaila sa kuha, makatuog yun sila nga tinuotong isulti ni pastor ba? Di na ako musimba da. Dito na lang ako sa kay dili mang lumos dito. Okay? So joke lang ako, okay? Ikatulo, immersion best symbolizes death, burial, and resurrection. Mauna, ang tao nga nagdawat kang Kristo na luwas, bautismuhan siya by immersion. Kaya nga naman, maulang pud nay practice nga bautismo nga nagpicture sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Jesucristo. Amen? So mauna siya ang reason we baptize by immersion. And that is because immersion mas nag-symbolize gyud siya sa pagkamatay, pagkalubong o sa pagkabanhaw mga igsoon. Now matingala mo mga igsoon, unsa may kalabutan sa kamatayon o sa pagkabanhaw diha sa bautismo. Well, that is part of the meaning behind baptism nga gitudlo sa tuwa sa pulong sa Dios. So tungod ana, kung naiuban nato wa kasabot nga nung nagsimbolo siya sa kamatayon, pagkalubong, pagkabanhaw ni Jesucristo, kana gi-explain sa tua sa pulong sa Dios sa Romans chapter 6 verse 3 and 4. Moadto daw ta kadali dito mga igsoon. Romans chapter 6 in verse 3 and 4. 4 minutes na lang. Romans chapter 6 in verse 3 and 4. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa tua sa bersikulo 3. Wala ba kamo mahibalo nga ingon kadaghan kanato nga gibautismuhan ngadto ni Jesucristo, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya samahan, bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Amen. So mao na siya may gala ang nagpicture. So si Jesucristo namatay sa cross. Gilubong, unya, nabanhaw siya pag-usab. So pag imong ibutang ang imong pagtuo diha kang Jesucristo, you will be united with Christ. Nasama nga si Kristo,
gilansang og namatay sa cross, ikaw pod gilansang na ang imong daang kinabuhi og namatay na pud ka uban kang Kristo. Unsay namatay sa imuha? Ang imong daang pagkatao. Gilubong. Amen. Sama nga si Kristo gilubong pud siya, ikaw pud gilubong na pud to imong daang pagkatao. That's why may gala, it is not right for the believers to return to his old manner of life. Kaysa dihang gadawat ka kay Kristo, wa na to, gipatay na to, gilansang na to sa cross uban kang Kristo. Ayaw na to baliki ang imuhang daang kinabuhi. Amen? Unya, si Kristo po nabanhaw siya pag-usab. So ikaw may gala, gibanhaw po ka uban ni Kristo. Mao na ang imong bag-ong kinabuhi diha sa Ginoo. Pangutana na ako sa imong igsoon, sukad nga nagdawat ka kay Kristo unya na bautismo na ka. Nagkinabuhi ba ka sa imuhang sa kanang bag-ong kinabuhi gihatag sa Ginoo sa imuha? Wa na ba tong mga daan nimo nga mga bisyo? Unsa na bisyo nimo ron? Dapat ang bisyo sa mga Kristohanon karon kay soul winning. Simba. Pagpangalagad sa Ginoo, mao na dapat bisyo na to, amen? Di na tong inom, di na tong sigarilyo, di na tong drugs, dili na tong mga immoral, mga igala nga mga gawa, mga igsoon. Biyan na to mga igsoon, nga naman, gipatay naman niya to ang daang kinabuhi, uban kang Kristo. Gilubong, unya nabanaw ta pag-usap. Diba naman sa diyang gibanaw ta mga igala, paminaw, sa dihang gibanhaw ta ni Kristo, ang gibanhaw niya ang spirituhanong kinabuhi nato, dili ang katong unod nato nga unod nun nga kinabuhi. Katong unod nun nato nga kanang kinabuhi, gibilin to dito ilalom sa yuta. So mao na bang tao bautismuhan, ang mga tao nga gatanaw sa iya, oy, makasulti sila. Bag-o na siya, born again na. Anak na sa Ginoo. Amen? That's what Paul is saying in Romans chapter number 6. If you were baptized into Christ, you were baptized into His death. Pero wala lang, dili lang kay, namatay ka, gibautismon ka, diha sa iyang kamatayon, pero gilubong pug ka, uban niya, pinagi sa bautismo. Ug sa sama nga pamaagi nga si Kristo, gibanhaw siya, pinagi sa himaya sa iyang amahan, ikaw po mga igsoon, you will be raised to be with Jesus forever in heaven. Amen? Kaya makita niyo dira ang kanang destiny po sa ang padulngan ba sa tao nga luwas. Sa langit siya, and he will be or she will be with Christ in heaven forever and ever. That's why it's very important for us mga igsoon nga samtang dapat ta diri sa kalibutan, magkinabuhi na ta sama nga kanang murag naa na ta nagpuyo dito sa langit. Bisan kalibutan pa natong gipuy-an nato, magkinabuhi ta, maglakaw ta nga murag kaning naa na ta nagpuyo sa langit. Amen. Kay kung naa na atong pagkinabuhi ang mga tao makailas sila sa tuwa nga oy anak na sa Ginoo. Tahuro nato na. Respetuho nato na. Pag ikaw magkinabuhi nga murag naa ka dito sa langit, bisan naa ka pa diri sa kalibutan, ikaw kahadlukan sa mga tao. Dili ka nakahadlukan nga. Dili nga na hadlok nga murag kung muagi ka sila tan mo manulod sila tanan silang balay niya, manago sila kaniagi ka. Okay, dili nga na nga kahadlok ha. Pero basta nung ba niyo inana gusto may hadlok ti kag nabong. Okay? Pero ang buta sa butang may gala, people will respect you because they see your faith in Christ. Amen? Ikatulo. Okay. Urot na dyan. Akong oras ba? Okay, munong tayo dili. Yes na. Nag-smile ako ba na? Salamat. Sige na humanagin si pastor. Okay. So, spiritual yung kita, no? Amen? Okay, manindog tanin yung tanan mga higala. So, di na ako ma-discuss sa inyo ang kaning why dedicate the babies instead of baptizing them.
Nakisa di sa inyo may kaniadto nagtuo ka nga ang kanang pag-dedicate sa baby mao na pagbunyag sa bata. Mao na imong naintindihan nga pag ang baby i-dedicate, it means gibunyagan siya. Lahi kayo siya og meaning. Dahil mga ginikanan din kaniadto inyuhang gipabunyagan yung mga bata. Amen. Hello? Na mga new converts nga mga new converts nga ilang gipabunyagan ilang baby dito sa sa pare. Dito lang ta sa pare sa Katoliko kay naibunyag dito sa Baptist wala. Di sila makontento nga ampuan na ang bata. Gusto gyud nila lumsan gyud ilang bata gyud. Kita mo sa Facebook? Grabe. Mo na gusto sa mga nakatok na ning mga tao. Amen. Bagampo ta. Hunong ta diri. Father in heaven, salamat Ginoo sa unang mensahe, unang pagtulunan nga gihatag nimo sa Lord. Tabangi kami Lord. Na kini mga pulong nadawat namo. Lord, kini dili kini makawat Ginoo sa mong kaaway, but magpabilin kini sa mong kasing-kasing. I-bless Lord God kami samtang magpadayon mi sa pagsimba sa imo. Dalaygon ka Ginoo sa tanan ug sa walay katapusan ug kining tanan ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen.